Maligayang pagbabalik sa aking channel, kaibigan, para mas lalo ka pang kiligin at updated sa mga bagong movies, K-drama series. Pwede bang makahingi ng konting pabor? Paki-like and subscribe naman ng aking channel. Muli, salamat kaibigan! Nagsisimula ang palabas sa isang batang lalaki na nagngangalang Arum na dumaranas ng isang napakabihirang sakit. Dahil sa kanyang karamdaman, si Arum, na talagang 16, ay mukhang matanda na. Mahina rin ang katawan ni Arum kaya hindi na siya makakapasok sa paaralan. Gayunpaman, palaging ginugugol ni Arum ang kanyang oras sa pagbabasa ng mga libro at pagsusulat. Dahil alam niyang maaaring hindi na magtagal ang kanyang buhay, nagpasya siyang magsulat tungkol sa nakaraang kwento ng kanyang mga magulang na nagkakilala at nagkagusto sa isa't isa noong sila ay nasa high school pa lamang. Sa oras na iyon, ang kanyang ama, si Desu, ay mukhang gulat na gulat nang sabihin sa kanya ng kanyang ina, si Mira, ang tungkol sa kanyang pagbubuntis. Lalong bumibigat ang pakiramdam ni Desu nang panagutin ni Mira si Desu dahil pinipilit niyang ipanganak at alagaan ang kanilang sanggol. Siyempre, tutol si Desu sa gusto ni Mira dahil napakabata pa nila at high school students pa lang sila. Hindi lamang iyon, ngunit si Desu ay nagmula rin sa isang mahirap na pamilya, kaya imposible para sa kanyang pamilya na suportahan silang tatlo. Sa kabilang banda, medyo mayaman ang pamilya ni Mira, ngunit 6 silang magkapatid, at si Mira ay nag-iisang anak na babae sa kanyang pamilya. Matapos malaman na nabuntis ni Desu si Mira, hindi nakakibo ang 5 nakatatandang kapatid ni Mira. Hinimok nila si Desu na managot. Alam na ang kanyang nag-iisang anak na babae ay gumawa ng isang kaiyahiyang gawa. Ang ama ni Mira ay mukhang galit na galit at hiniling kay Mira na ipalaglag ang pagbubuntis. Gayunpaman, mahigpit na tinanggihan ni Mira ang kahilingan ng kanyang ama at iginiit na ipanganak at alagaan ang kanyang sanggol. Noong siya ay nasa paaralan, si Desu ay immature at madalas na padalos-dalos. Si Desu, na lumahok sa isang taekwondo martial arts competition, ay nagkaroon ng mga problema sa referee at sa principal, dahilan upang siya ay masampal ng kanyang coach. Habang nasa bahay, nakatanggap din si Desu ng isang malakas na sampal mula sa kanyang ama matapos sabihin sa kanyang ama na nabuntis niya ang isang babae. Sa inis na patuloy na pinapagalitan siya ng kanyang ama, nagpasya si Desu na umalis ng bahay, hindi na bumalik. Sa kasalukuyan, kahit na ipinanganak si Arum na may lahat ng kanyang limitasyon, mahal na mahal ni Desu at Mira ang kanilang anak. Nang marinig ang kwento ni Arum, isang crew sa telebisyon, isang lalaking nagngangalang Song Chan, ay hinanap ang pamilya upang gumawa ng isang dokumentaryo na programa tungkol kay Arum at sa kanyang kalagayan. Ang kwento ng buhay ni Arum at ng kanyang mga magulang ay isinalaysay sa isang palabas sa telebisyon na pinamagatang Inspirational Family, na nagsasabi kung paano nagpupumilit sina Desu at Mira na pangalagaan at palakihin si Arum na dumaranas ng isang pambihirang sakit. May mga limitasyon sa ekonomiya sa kanilang pamilya. Si Desu ay nagtatrabaho bilang isang taxi driver araw-araw, at si Mira ay nagtatrabaho sa paglalaba. Si Desu, na nagtatrabaho bilang isang taxi driver, ay minsan niyaya si Arum na sumama sa kanya upang hindi niya maramdaman na lagi siyang nasa bahay. Gayunpaman, hindi iilan sa mga pasahero ang tumututol sa presensya ni Arum dahil naiinis sila sa hitsura nito. Kaya nag-aatubili silang sumakay ng taxi na minamaneho ni Desu. Isang gabi, inimbitahan ni Desu at Mira si Arum na mag-relax at tamasahin ang magandang tanawin sa gabi sa pampang ng ilog ng Han. Pagkatapos ay umalis si Desu upang bumili ng inumin, at hindi nagtagal. Nagpasya si Arum na sundan ang kanyang ama. Gayunpaman, si Arum ay nakaharap sa isang grupo ng mga estudyante na nang-aapi sa kanya dahil sa pagkakaroon ng pangit na mukha. Si Desu na nakakita nito, saka nagmamadaling ilayo si Arum doon. Ngunit pagkatapos, mas kumilos ang mga estudyante sa pamamagitan ng pag-insulto kay Arum, kaya nagalit si Desu, binugbog ang mga estudyante, at napunta sila sa istasyon ng pulisya. Pagkabalik mula sa istasyon ng pulisya, nagreklamo si Mira na binugbog ni Desu ang mga estudyante. Gayunpaman, pagkatapos sabihin ni Desu kay Arum ang ginawa ng mga dalangkwenteng estudyante, nagalit si Mira at sa halip ay gusto niya silang bugbugin. Para kay Arum, si Mira ang pinakamagandang ina sa buong mundo. Dahil ni minsan ay hindi siya nahiya na magkaroon ng anak na katulad niya. Palaging nagsusumikap si Mira para kay Arum na makuha ang pinakamahusay na pangangalaga at paggamot, kahit na kailangan niyang magtrabaho ng husto upang matulungan ang kanyang asawa na mabuhay at mabayaran ang mga gastusin sa medikal ni Arum. Alam na ang kanyang mga magulang ay palaging nagsusumikap araw at gabi para sa kanyang kapakanan, si Arum ay hindi nangangahulugang maging isang layaw at angal na bata. Lagi niyang sinisikap na uminom ng sarili niyang gamot dahil ayaw niyang makaabala sa kanyang mga magulang. Isang araw, habang sinusuri ni Arum ang isang bagay sa kanyang computer, nakatanggap siya ng email na ipinadala ni Lee Suha, isang batang babae na kaedad niya.
Nalaman ni Suha ang email address ni Arom mula sa palabas sa telebisyon na Inspirational Family na nagdala sa kwento ng pamilya ni Arom. Sa kanyang email, sinabi ni Suha na siya rin ay may malubhang karamdaman, kaya naisip niya na maaaring magkaibigan sila dahil hindi gaanong naiiba ang kanilang kalagayan. Mula nang makatanggap ng email mula kay Suha, si Arom ay mukhang tuwang-tuwa at laging nai-imagine ang matamis na mensahe na ipinadala sa kanya ni Suha na para bang in love siya. Isang gabi, parang umiiyak si Mira at sinisisi ang sarili sa pinagdadaanan ni Arom. Nanghihinayang siya na mabilis siyang tumakbo noong ipinagbubuntis niya si Arom at umaasa siyang hindi na isisilang ang kanyang anak. Lingid sa kaalaman ng kanyang mga magulang, tila narinig ni Arom ang panghihinayang ni Mira at mukhang malungkot siya dahil tila sinubukan ng kanyang ina na ipalaglag siya habang nagdadalang tao sa kanya. Kinabukasan, nakilala ni Arom ang kanyang nag-iisang kaibigan, isang lalaking nagngangalang Mr. Jiang. Sinabi ni Arom kay Mr. Jiang na malapit na siyang ma-hospital dahil sa lumalalang kondisyon ng kanyang kalusugan. Pagkatapos ay sinabi niya ang tungkol sa email na ipinadala sa kanya ni Suha, kung saan iminungkahi ni Mr. Jiang kay Arom na tumugon kaagad sa email ni Suha. Nang maglaon, ginagamot ngayon si Arom sa hospital. Dahil 16 na taong gulang pa lang, inilagay si Arom sa children's ward. Gayunpaman, ang isang batang lalaki sa silid ay mukhang natatakot at umiiyak nang makita niya ang mukha ni Arom, samantala, mayroon ding isang batang lalaki na hayagang tinutukoy si Arom bilang isang matanda. Inis na inis si Mira, sakay sinara ang mga kurtina sa paligid ng higaan ni Arom para makapagpahinga ang kanyang anak. Pagkalipas ng ilang araw, isang grupo ng mga nasa katanghaliang gulang na kababaihan ang pumunta sa silid ng paggamot ni Arom. Nang makita ang kalagayan ni Arom, mapangahas nilang sinabi kina Deso at Mira na si Arom ay isang mensahe na ipinadala ng Diyos sa mga makasalanan. Si Deso, na naiirita sa mga sinabi ng mga babae, saka sila pinaalis doon. Kinabukasan, nagpasya si Arom na tumugon sa mga email ni Suha, at mula noon, naging madalas na silang mag-email message para hikayatin ang isa't isa at mas makilala ang isa't isa. Isang araw, pumunta si Sang Chan upang makita si Mira at hinikayat siya na gumawa ng isang dokumentaryo na programa tungkol kay Arom at sa kanyang kalagayan. Gayunpaman, tumanggi si Mira dahil sa bumababang kondisyon ng kalusugan ni Arom. Sa hindi inaasahang pagkakataon, si Arom na nakarinig sa usapan ng kanyang ina at Sang Chan. Pagkatapos ay tinanggap ang alok dahil maayos na ang kanyang pakiramdam. Habang kumakain ng tanghalian kasama ang kanyang ina, nakita ni Arom ang gamot sa pagduduwal sa bag ng kanyang ina. Nang mapagtantong nakita ito ng kanyang anak, isinara ni Mira ang kanyang bag at sinabing ito ay isang ordinaryong bitamina. Sa ibang lugar, nakakuha si Deso ng part-time na trabaho bilang bodyguard para sa isa sa pinakasikat na girl group sa South Korea. Nang walang pag-iisip, tinanggap ni Deso ang trabaho dahil siya pala ang kanilang tagahanga. Pagkatapos noon, si Deso ay bumisita sa hospital na may dalang masasarap na pagkain para kina Arom at Mira, na sinasabi sa kanila ang tungkol sa kanyang bagong trabaho. Kinabukasan, binisita ni Mr. Jiang si Arom sa hospital. Habang nag-uusap sila sa park, si Sang Chan, na may pag-uusapan sana kay Mira, ay nakita si Arom at binati siya. Nagpasalamat si Arom kay Sang Chan dahil marami siyang natulungan at suporta dahil sa palabas sa telebisyon tungkol sa kanya. Pagkatapos ay sinabi ni Arom kay Sang Chan ang tungkol kay Suha, at napakasaya niya na magkaroon ng kaibigan na kapareho niyang kapalaran. Pagkalipas ng ilang araw, binisita ni Sang Chan si Arom sa hospital. At hinikayat siyang ibigay ang email address ni Suha dahil plano niyang makipagkita kay Suha. Gayunpaman, sinabi ni Arom na hiniling sa kanya ni Suha na panatilihing lihim ang kanyang email address. Habang kinukunan si Arom, biglang lumala ang kanyang kalusugan, pati na rin ang kanyang paningin. Dahil dito, hiniling ni Arom kay Suha na magpadala sa kanya ng isang larawan upang makita niya ito bago siya tuluyang mawala ang kanyang paningin. Pagkatapos ay pinagbigyan ni Suha ang hiling ni Arom sa pamamagitan ng pagpapadala ng larawan ng kanyang payat at magagandang kamay. Pagkatapos noon, ilang araw na ring hindi nag-email si Suha kay Arom, labis ang pag-aalala ni Arom. Bukod pa riyan, lumalala na rin ang kondisyon ng kalusugan ni Arom kaya kailangang dagdagan ang dosis ng kanyang gamot. Napagtanto ni Arom ang kanyang namamatay na kondisyon, pagkatapos ay tinanong ni Arom ang doktor kung ilang oras na ang natitira niya. Dahil sa patuloy na pagpupumilit ni Arom, sinabi ng doktor na 2 buwan na lang ang kanyang buhay. Matapos malaman na hindi na siya mabubuhay ng mas matagal, hiniling ni Arom si Mr. Jiang na dalhan siya ng alak. Dahil gusto niyang makatikim ng alak sa una at huling pagkakataon sa kanyang buhay bago siya mamatay. Gayunpaman, si Mr. Jiang ay nag-aatubili na sumunod sa kahilingan ni Arom dahil iniisip niya na ang alkohol ay maaaring makapinsala sa kanyang kalusugan. Samantala, pagkatapos magsagawa ng investigasyon dahil gusto niyang pagsamahin sina Arom at Suha, sa wakas ay nalaman ni Sang Chan na ang isang baguhang direktor ng pelikula.
Isang lalaking nagngangalang Choi ay sadyang nagkunwaring si Suha at nag-message kay Arom para sa script. Si Arom na nakakaalam nito, biglang nabigla at nasaktan. Nanlumo siya dahil nawalan na siya ng pagkakataon na magkaroon ng kaibigang kaedad niya sa dulo ng kanyang buhay. Mula nang malaman ang katotohanan ito, ang ugali ni Arom ay nagbago ng husto at siya ay naging mas nasasangkot sa paglalaro at pagpapabiye sa kanyang gamot. Nairita si Desu sa inaasal ng kanyang anak. Ngunit sinagot ni Arom ang mga salita ng kanyang ama sa pagsasabing gusto lang niyang gawin ang lahat ng gusto niya bago siya mamatay. Nang marinig ang mga salita ni Arom, labis na nalungkot si Desu dahil sa tingin niya ay masama siyang ama kay Arom dahil bihira itong maglaan ng oras para sa kanya. Kaya hindi niya alam kung ano ang gusto ng kanyang anak, napaiyak na lang si Desu sa frustration. Kasama ang kanyang asawa na palaging loyal sa kanya at nag-aalaga kay Arom. Isang araw, nang si Desu ay papasok na sa trabaho, hiniling ni Arom sa kanyang ama na dalhin siya dahil gusto niya talagang makakita ng view ng kalangitan sa gabi na puno ng bituin. Sa una ay tumanggi si Desu na isipin ang kalagayan ng kalusugan ni Arom. Gayunpaman, nakaramdam ng pagkainip, palihim niyang inilabas si Arom sa hospital. Matapos makita ang napakagandang tanawin ng kalangitan sa gabi, biglang lumala ang paningin ni Arom. At wala siyang makita. Nang marinig ito, nagmadali si Desu na dalhin si Arom pabalik sa hospital. Sabi ng mga doktor, naging kritikal ang kondisyon ni Arom dahil sa sobrang stress. Pagkatapos ay sinabi ni Mira kay Desu ang tungkol sa isang lalaki na nagkunwaring si Suha upang linlangan si Arom para lamang sa kanyang kapakanan. Nang malaman ito, agad na nagalit si Desu at saka pinuntahan ang lalaki sa kanyang bahay. Sa wakas ay nakilala ni Desu si Choi. Pagkatapos ay binugbog ni Desu si Choi, ngunit nang makita ang kaawa-awang kalagayan ni Choi, sa wakas ay tumigil si Desu sa pambubugbog sa kanya at sinabi ang tungkol sa kritikal na kondisyon ng kalusugan ni Arom. Pagkatapos nilang magkasundo, sinabi ni Choi kay Desu ang tungkol sa tulang ipinadala sa kanya ni Arom. Ang tula pala ay tungkol sa pakikibaka ng isang ama. Matapos basahin ang tula, naalala ni Desu ang kanyang ama, na matagal na niyang hindi nakikita mula nang pag-alitan siya ng kanyang ama sa pagbuntis kay Mira. Nang gabi ring iyon, agad na sumugod si Desu sa bahay ng kanyang ama. Nang makita niya ang kanyang ama, sa wakas ay nalaman ni Desu na ang kanyang ama ang siyang nagbigay ng pinakamalaking donasyon upang matulungan ang mga gastusin sa medikal ni Arom. Sa pagkakaalam nito, hindi napigilan ni Desu na umiyak at labis ang pasasalamat sa kanyang ama dahil lumalabas na sa lahat ng oras na ito, ang kanyang ama ay may malasakit pa rin sa kanya at sa kanyang pamilya. Bago umalis, ang ama ni Desu ay nagbigay ng isang sombrero bilang regalo kay Arom. Pagkalipas ng ilang araw, binisita ni Mr. Jiang si Arom sa hospital upang tuparin ang kanyang kahilingan para sa pagtikim ng alak bago siya mamatay. Habang sila ay nag-e-enjoy sa inuman, sinabi ni Mr. Jiang kay Arom na ito na ang huling beses na bibisita siya sa kanya dahil lilipat na siya sa isang nursing home dahil sa kanyang katandaan at senile dementia. Bago siya magpaalam, sinamahan ni Arom si Mr. Jiang dahil sa lahat ng oras, si Mr. Jiang lang ang kaibigan niya at laking pasasalamat ni Arom. Hindi nagtagal, dumating na ang Pasko. Binibigyan ni Desu at Mira ng pagkakataon si Arom na hilingin sa kanya ang anumang gusto niya dahil may sapat silang pera ngayon. Gayunpaman, ang kahilingan ni Arom ay lumabas na napakasimple, gusto lang niyang marinig ang mga kampana ng bagong taon sa gitna ng bayan, at hilingin sa kanyang ama na i-print ang nakasulat na nakasave sa kanyang iPad. Sa bisperas ng bagong taon, si Desu ay humingi ng pahintulot sa doktor na ilabas si Arom sa hospital, upang matupad ang kanyang kahilingan na marinig ang mga kampana ng bagong taon. Dahil mabigat ang traffic bago mag New Year's Eve, na-stuck sila sa gitna ng traffic. Pagkatapos ay niyakap ni Arom ang kanyang ina at hiniling na iparating ang kanyang mensahe sa kanyang maliit na kapatid na nasa sinapupunan pa ng ina. Nang marinig ang hiling ni Arom, nagulat si Mira dahil hindi niya akalain na malalaman ni Arom na buntis siya. Pagkatapos nito, hiniling ni Arom sa kanyang ina na basahin ang dati ng nakalimbag na papel ng kanyang ama. Maluhaluhang sinunod ni Mira ang kagustuhan ng anak na basahin siya ng napakagandang nakasulat na akda. Sa kabilang banda, hindi rin napigilan ni Desu na umiyak sa pakikinig sa kwento. Sinabi ni Arom sa kanyang mga magulang na mamimiss niya silang dalawa. Pagkatapos niyang sabihin ang kanyang huling mga salita, nahinga si Arom sa mga bisig ng kanyang ina sa bisperas ng bagong taon. Sa wakas ay hindi na napigilan ni Mira at Desu ang kanilang mga luha dahil ang pinakamamahal na anak na kanilang ipinaglalaban ay kailangan ng sumuko. Ang moral na matututuhan sa pelikulang ito ay maraming dahilan kung bakit kailangan nating pagnilayan ang mga natitirang taon ng ating buhay. Dito nagtatapos ang pelikula. Salamat sa panonood kaibigan.